Opisyal nang idineklara ng Pag-asa ang pagsisimula ng panahon ng tag-init na sumabay sa itinuturing na peak ng El Nino. Nagbigay rin ang Pag-asa ng babala sa epekto ng mainit na temperatura sa ating kalusugan. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. Ihanda na ang summer outfit at ilabas ang inyong summer destination list. Formal na kasing idineklara ng Pag-asa ang pagsisimula ng tag-init o summer season. Humupa na kasi ang hanging amihan na nagdala ng malamig na temperatura sa mga nakalipas na buwan at pumapasok na ang mainit na hangin mula silangan. Pagdadala ito ng bihirang ulan, mas mainit na panahon at alinsangan na posibleng palalain ang epekto ng El Nino. Since nag-start yung warm and dry season months natin, ongoing yung peak El Nino impact nitong ongoing na El Nino, which it could be one of the warmest dry season months sa ating Pilipinas. Napaka-warm and napaka-dry po at given na talagang meron pong mga significant reduction sa tubig ulan, therefore less moisture po talaga in the environment. Maaring pumalo ang temperatura sa higit 40 degrees Celsius sa Northern Luzon at lowlands ng Mindanao, habang ang heat index naman o init na nararamdaman ng tao posibleng umabot sa danger level na 42 degrees Celsius at sumipa sa extreme danger na 52 degrees Celsius o higit pa na maihahalin tulad sa init na nararamdaman kapag nilalagnat. Ngayon pa nga lang na nasa 34 degrees Celsius ang heat index, panay na ang punas sa pawis at inom ng tubig ni Alfredo. Matindi. Matindi po ang init. Minsan na parang nahihilo. Ay, inom lang ng tubig. Sige lang inom ng tubig, ganun lang. Babala ng Pag-asa maaring magdulot ng dehydration, heat cramps o pamumulikat at stroke ang matinding init. Maiwasan lamang ito kung sundin natin yung mga suggested interventions, no? Palaging mag-inom ng tubig, magdala ng payong, magsuot ng manipis na damit, para lang maibsan yung epekto nito sa ating katawan at Hinihikayat ang publiko na maging masinop at wais sa paggamit ng tubig. Patuloy kasi na bumababa ang tubig sa mga dam, gaya sa Pantabangan Dam na nagsusupply ng tubig at kuryente sa ilang bahagi ng Central Luzon at Angat Dam na nagbibigay ng tubig sa Metro Manila. Bagaman Mayo pa, inaasahang matatapos ang summer season, posibleng ma-extend ang mararanasang init dahil sa pre-developing La Nina. We are not ruling the possibility na talagang bababa po talaga yung elevation ng Angat Dam. If we have less rainfall, so maliit po yung chance na ma-replenish yung ginagamit po natin yung pinaggagamitan ng tubig nitong mga dams. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.